Hello guys, so good morning. Ito meron tayo ditong Sharp refrigerator board. Yan, yung model niya is QPWB-FA443CBZ. Yan, yun yung kanyang pinakang model. So, paano ba i-troubleshoot yung mga ganitong board? So, yung pinaka main problem nito ay no power. So, syempre, medyo matagal na din ginagamit, kaya normal naman na nasisira yung isang appliances. Or yun, refrigerator. So, eto, kapag tinanggal nyo yung board, syempre, pwedeng may nakastore pa yan na current sa capacitor niya. Ito. So, yan, kailangan i-short nyo muna yan. Pero, na-short na natin yan. So, una nyong gagawin pa din, tingnan nyo yung board, inspect nyo muna kung mayroon ba siyang kung mayroon bang nasunog sa kanya, or mayroon bang something na nangyari, or kung ano pa man. So, yan. So, sa tingin ko, okay pa naman, napakalinis pa naman ng board niya. Yan. Then, dito sa likod, okay naman siya. So, dito, kung titingnan natin dito, parang may something na nasunog or ano. Kasi, yung compressor kasi, dito kasi siya nakakonect. Dito siya guys. Yung compressor. So, medyo mabigat talaga yung load. Siyempre, kapag nag-compress yan, kapag umiikot yung compressor, as in totally, yung load. Kaya nga, meron tayo dito, up to 450 volts nga, di ba? Kung iisipin natin, di ba? Napakasimple lang naman. Kung iisipin natin, yung current na sinusupply ni Casoreco, yan, kasi nasa Bicol tayo, or ni Meralco ay nasa 220 to 230 or 50 volts. Pero dito sa mga ginagamit natin mga appliances, tina times 2 yan, gamit ito mga ganito. So yan, so dahil sa napakalakas ng load niya, kaya normal naman magkakaroon siya dyan ng mga parang something like na nasusunog or kasi yung load nga niya. Pero bibihira naman na maputol yung linya yan. Yung linya nito, So napakalaki kasi ng linya na niya na. Yan Medyo nabubulol na tayo guys. Ayan, so upon inspection, okay naman siya. Wala namang problema wala namang problema dito. Wala naman tayong nakikitang nasunog or Although, may nangangamoy lang siya dito guys. Kapag inamoy mo, ito, parang something na nasunog ito, dito sa part na to. Bakit? Ayan. So, kung manonotice natin, mayroon siyang heatsink, then, ayan. So, mayroon siya diyang IC. So, kapag may heatsink, palagi yung mayroon tinatawag na thermal paste. So, pwede yung thermal paste niya ay, kumbaga, natuyo na, kaya medyo yan. So, normal naman yun na, umiinit talaga ito, kaya may nakalagay nga na heatsink. So, kaya, in the first place, kung hindi pa natin alam yung pinakang gagawin natin, mag-i-inspect tayo agad na, mag-i-expect tayo agad na ito ata yung problema. So, yan, tingnan natin mamaya, ha? Okay? So, yan, i-troubleshoot natin siya, guys. Sundan nyo lang yung ginagawa ko para at least, kung mayroon kayong kapareho nito or mayroon nagpa-repair sa inyo, then alam nyo na yung gagawin. So, sundan nyo lang gagawin ko para hindi kayo mawala. Okay, so ano ba yung gagawin natin? So, kuha lang kayo ng multitester or kung mayroon kayong digital or tinatawag na analog tester. So, pwede naman yun. So, mas maganda nga gamitin kung mas sanay kayo sa analog. So, sa analog kayo. So, sa analog naman, punta lang kayo sa continuity, times 10. Yan, times 10. So, dito naman sa multitester natin, so, dito lang ako sa continuity. Ayan, continuity siya, guys. So, tingnan muna natin, trace muna tayo kung meron bang, ayan, so, ayan, may continuity siya. So, tingnan muna natin kung meron bang continuity, mula dito, saan ba yung pinagmula nito? So, ito, dinischarge na natin to, ha. So, pwedeng dito, tingnan natin mula dito, papunta doon, sa source niya, punta dito. Ito yung pinakang main source niya, Ito. Ayan. Main source. Tingnan natin, baka may putol dyan na linya kung bakit siya
walang power. So, pwedeng ganun kasi, ano. So, tingnan nyo lang. Dito, papunta dito. Right? So, meron naman siyang continuity. Dito, papunta dito. Okay, so ibig sabihin, yung linyang ito, buo naman siya. Ano? So, buo naman siya. Mula kasi ito sa, sa capacitor na to, papunta doon sa compressor. Tama ba? Ayun, papunta nga doon sa compressor. So, mula sa capacitor, papunta sa ating compressor. So, chinek lang natin kung mayroong linya. Kung buo yung linya niya. Ayan, buo naman siya, guys. Medyo naano tayo sa ating pag-video. Okay? So, dito, sa pag-troubleshoot dito, guys, inuna ko lang yun, ha, yung linya. Kasi, mayroon na kasi ako na-encounter na ganito. So, putol yung linya kung bakit wala siyang power. So, eto, in this case naman, bakit nga ba siya nawawalan ng power or no power? Kasi, pwedeng meron diyang shortage or mayroon diyang open. Ano po? So, mayroong open or mayroong shortage. Shorted. So, analyze muna natin yung board. Ito yung pinakang main board niya. Ayan. So, dito, DC. Yan DC. Kasi, nandito yung natin. Kumbaga, nandito yung main source natin. So, yung sinasaksak natin sa outlet, ito yun. Nandito yun. Ayan. So, DC, direct current. Then, dito naman is AC. Ito, part na to. Or active current. Kaya kung manonotice natin, guys, 450 volts and 180 farad. Ano? So, take note, AC, active current or alternating current. Ano? So, kung manonotice natin sa DC, so dito sa DC kasi, kapag yung input niya dito, 220 to 250 volts yung pumapasok. So, sa DC yon. Pero nung pumasok na siya dito sa AC, so possible na maging times 2 yan. Kasi imagine niyo from 220 to 250, ginawa niyang 450 volts. So kung manonotice natin, napakadelikado ng parting ito. So ito yung hot part ng board. Ano po, ito. Kaya yun nga, palagi kong sinasabi, kailangan mo nang i-discharge yan. Ano po, i-discharge muna. So gawin nyo, kuha lang kayo ng kuha lang kayo ng soldering iron, then yung female plug niya, yun na yung i-discharge nyo dyan para ma-discharge siya. Yan. So, yan guys, So, dito nag-uumpisa dito sa DC. Ayan yung DC. Okay. So, mula sa DC na to, direct current, ito yung pinakang primary supply niya, guys, ito. So, dumaan siya dito sa dalawang fuse, yan, then ito yung mga piyesa niya. So, lahat yan papunta dito, so, DC. So, yung primary supply niya, kung manonotice natin, from here, so, 1 and 2, so, dito, papunta dito, so, dumaan muna siya dito. So, mostly dumadaan yan. Dumadaan yan sa fuse. Ano ba yung pinakang purpose ng fuse? Siyempre, para at least kapag may trouble dito, nagka-problema, automatically, yung fuse yung bibigay. So, ibig sabihin, pwedeng may shorted. So, kaya napuputol yung fuse. Tandaan, yung fuse natin, napakaliit lang yan na wire na kapag overload ba?
over voltage, so fuse agad yung nasisira. So meron tayong tatlong fuse So dito sa DC meron tayong dalawa. Kung notice natin, ang galing 'di ba? Dalawa. Then dito naman sa AC meron tayong isa. Ito. Ayan. So yung connection ng AC, so pumupunta siya or patungo siya dito sa bridge type, So bridge type diode. Ito yung bridge type diode natin. 1, 2, 3, 4 yung kanyang paa. Yes. I'm repairing a board. Okay? Okay. So ito yung tinatawag nating bridge type diode, guys. Ito. So yung bridge type diode naman, so siya yung nagsusupply ng kuryente papunta dito sa filter capacitor. Filter capacitor. So, paano siya naging filter capacitor? Siyempre, from 220, so, ginagawa niya yung 450 volts. So, imagine niyo yung times 2 na. So, nagiging times 2 na yung 220 from DC to AC. Yan, alright. Okay, so, sa ganitong problema, so, yung una natin gagawin, ititrace natin kung saan ba yung shorted niya. Shorted. Okay, pero pwede din namang meron siyang open. Or naputol. So, mga ganito kasing board, so, normally, nagkakaroon siya ng problema dahil sa mga shorted or mga tinatawag nating open wire. So, yun yung normal na nangyayari. So, syempre, nagkakaroon siya ng dropping of current. So, ibig sabihin, parang yung nawawala yung presensya ng kuryente kasi meron nga siyang shorted na tinatawag or meron siyang open. So, normal naman yun nangyayari sa mga ganito. Pero kung manonotice natin, napakaganda pa naman ng mga halos walang, parang yung may agyo or parang nangitim na okay pa naman. Napakaganda pa naman ng mga piyesa sa board. Kaya manonotice natin, so kung mag-ano tayo, titingnan natin, parang wala namang problema, di ba? So, isa din sa problema kung bakit nagkakaroon ng dropping of current, pwede din naman dun sa fuse, So, pwede yung fuse, may problema, pwedeng putol yung fuse, kaya walang supply ng kuryente. Nagkakaroon ng dropping of current. So, yan. Supply of current. Kaya ngayon, ang una natin gagawin, check muna natin yung fuse kung meron siyang or may connection ba siya. So, yun nga, sabi ko nga, kapag gamit nyo is analog tester, so i-times 10 nyo lang, continuity tayo. So, dito naman sa multitester natin, gamit tayo ng continuity. So, yung gamit ko nga pala is Sunshine DT890N. Sunshine DT890N. Yan. So, matagal na akong gumagamit ng ganito. Mas familiar ako dito. Although, okay naman tayo dun sa analog. Para sa akin kasi, mas accurate yung binibigay nitong, mas madali kasi kapag, basta yun na yun. Mas madali. Yan, test natin. Test natin to. For example, dito. Yan, connected naman siya. So, ito yung kabila. Meron naman. Yan. So, wala naman problema. So, mula dito sa dalawang, ito, wala naman problema. Ibig sabihin, yung kuryente, meron siyang dinideploy na kuryente mula dito, papunta doon. So, active yung kuryente dito kapag nakasaksak siya. So, meron siyang kuryente dito. No power, kasi meron siyang shorted. Yan. Okay, so sa board naman guys, so meron tayong tinatawag na inverter and non-inverter sa mga board or sa mga, refrigerator. So, ito naman, kung manonotice natin, inverter to guys, So, dapat kapag inverter dito sa DC, female, yan, plug dito, male plug pala, male plug.
kapag dito, so dapat, itong dalawang ito, wala tong reading. Ano? So, dapat itong dalawang ito, wala dapat tong reading. Yan. So, kung mayroon man yang reading, so, pwedeng shorted. Ano? So, yan. So, tandaan ha, kung papasok yung kuryente mula sa outlet, papunta doon sa sa board, yung main source niya, which is ito. Kapag inverter, so dapat wala siyang reading. So, yun, inuubo tayo, guys. So, dapat wala siyang reading, kahit baliktarin mo yung niya. Pero, kapag non-inverter, so dapat meron siyang reading, So, yun yung pagkakaiba nila, guys. So, ito, nag-ano na yung ko. Ikutin ko na lang ulit kasi, syempre, may minutes lang yan eh. Ayan, alright? So, isa pa din sa, pamamaraan para malaman natin kung buo yung kanyang compressor. Yun nga, dito lang natin yung kapag inverter, so, kapag may reading siya, so, ibig sabihin, kapag may reading, so, ibig sabihin, pwedeng, hindi na buo. Ito, inverter ha. Kapag inverter, kapag may reading dito, so, ibig sabihin, hindi na buo yung ating compressor o yung supply, Pero kung non-inverter naman, then may reading, yun na nga, buo yun. So, yun, parang reverse lang, parang vice versa. Reverse. Hindi vice versa, kundi reverse. Okay, so yung susunod nating i-check guys, yung kanyang bridge step diode. Ito, so yung bridge step diode natin. So sa pag-check naman ito guys, so tingnan muna natin yung likod niya. Ayan. So ito yung bridge step diode. Ito ha, ito. So yan. So meron siyang 4 na paa. Kung manonotice natin sa 4 na paa na yan, sa lahat yan, meron siya dyang sign. Ayan. So yung sign niya, ayan. So yung dalawa sa gitna, meron siyang sign. Ayan. Then, ito naman sa dalawa sa gilid. Kita pa ba? So, positive, then, negative. Ayan, positive, negative. Ayan. Then, dito naman, yung sign niya naman is AC. AC. So, parang umalon. Ayan, ito, umalon siya. Kita ba? Sige nga, laki-lakihan nga natin. Ang hirap naman kasi ng ko, ng sitwasyon ko ngayon. Mahirap kapag wala kang cameraman. Joke lang. Sige. Palakihin natin. Yan, maliwanag na ba? Ayun. So, bridge step diode. So, dito, magkabilang dulo, so sa 4 na paa na yan, meron siyang positive sign, so positive then negative. Dito naman sa yung dalawa sa gitna, meron naman siyang AC sign. AC sign. So, yan. Okay? Okay, so palagi sa, inuubo tayo eh. Kaya nagkakat tayo. Ito, explain lang natin ha. So, yung positive and negative, ito yung out ng DC. Itong dalawang ito. Out yan. Out. Then, while naman, itong nasa gitnang dalawang ito naman yung in ng AC. Out ng DC and in naman ng AC. Paano ba i-check yan? Ganito lang yon. Okay. So, paano ba natin malalaman kung damage na ba or shorted or may problema na or sira na yung ating bridge step diode? So, ganito lang yun. Yan. Ano muna natin? Sige, para kita lahat. Ayusin natin. Yan. Dapat makita kasi yung natin, tester. Okay. Okay ba yan sa inyo, guys? Sige. So, yung nasa gitna natin, yung dalawa sa gitna, yung AC in. Ito. So, dapat walang reading to. Yan. Kapag tig-test mo yan,
medyo na ano ako eh. Yan. Okay na yan. So, kapag tigtas natin tong dalawang sa gitnang ito, so dapat wala siyang reading. Kahit baliktarin mo yan, guys. Dapat walang reading yan. Ibig sabihin, kapag walang reading, ibig sabihin nun, buo pa yung tinatawag nating bridge type diode. So, take note, naka-continuity pa rin tayo ha. Continuity pa rin tayo. So, naka-times 10 ka pa din doon sa analog tester. So, dito naman, yung output naman natin, which is the DC. So, yan. Check natin, positive, negative. Yan. So, wala siyang reading, di ba? Then, kapag binaliktad natin siya, ayun. So, mayroon na siyang reading. So, normal siya. Ano po? So, ganun lang siya, normal. Ibig sabihin, functional pa, walang problema yung ating bridge type diode. So, ganun lang yung ginagawa natin para ma-check natin kung functional pa ba or not functional yung ating bridge type diode. Okay? Okay, para mas klaro, ano guys? So, kapag ang gamit nyo is analog tester, ano, kapag sinunod nyo, ha, sabi ko nga kanina, kung analog tester, ha, so, negative and positive, kapag analog tester, so dapat mayroon siyang, kapag analog, ha, mayroon dapat siyang reading. Pero pag binaliktad mo siya, dapat wala siyang reading. So, sa case na to, kapag digital yung gamit natin, so, kapag yung positive to negative, dito, in this case, wala siyang reading. Ano po? Kasi digital yung gamit natin. Pero pag binaliktad natin, mayroon siyang reading. Yan. So, ibig sabihin nun, buo yung, ano, buo yung ating bridge type, ano na nga yun? Makakalimutin na talaga ako. Bridge type diode natin. Ayan. So, ayan. Kinara at nagklaro lang tayo ha. Kasi, baka magkaano tayo. Baka sabihin ninyo, mali naman yung sinasabi ko. Ano po. So, dito ha, take note. Ayan, may nakalagay naman dyan ha. High voltage. Ayan o. So, since 450, ha, 450 volts yan. High voltage yung nandito. Kaya careful kayo ha. AC na kasi ito. Ano po. Compare dito, sa dito naman is DC. Ano po, DC dito. Saan na yung DC line natin? Ito. Dalawang ito. DC line. Okay. Yan. Yun yung ating main source. Ano po, dinadaanan. Now, yan. So, na-check na nga natin yung ating, yung ibang parte. So, wala namang problema dito. Ito, hindi naman ito basta-basta nakakaproblema eh. Kapag nakita mo yung sabog na yan, so, ibig sabihin nun, yun, pwede niyo na yung palitan. Pero pag mga ganito yung mga, hindi pa yan basta-basta. O, hindi yan, kahit hindi mo na yung i-check, ito, mga ganito, mga capacitor na yan. So, kahit hindi mo na yung i-check, walang problema yan. So, NPN, then PNP. Ano po? Tama ba? Tama ba yung nasabi ko? So, kapag plus sign, NPN. Tama ba? Yan. So, kapag lumobo na yan, ibig sabihin, may problema na yan. So, sa case na to, wala pa naman problema. So, na-check na natin to, okay naman dito, wala naman problema dito, wala naman problema dito. Yan. So, saan naman tayo? Pwede kayang dito yung problema niya sa may compressor kasi nangangamoy ito eh. Pero sa tingin ko kasi hindi naman dito. Bakit? Normal naman kasi mga amoy yan kasi ang lakas nga ng hatak ng kuryente dito eh. Sa compressor natin. Ito. So, na-check na natin to. Ayan. Kung bakit may shortage siya, hindi siya nagpa-power on yung ating refrigerator. So, ito, dito na tayo sa pinaka, so, na-check na natin to. Check natin ditong isang ito. So, possible kaya ito yung problema niya. Okay, yan. Ikutin natin kasi inabot na siya ng minutes niya. Dito naman, ganun pa din, palaging gagawin nyo, times 100 or, times 10 or, kung dito naman sa tester natin na digital, naka-continuity lang. Continuity sign. Yan. Continuity. Yan. So, sundan nyo lang yung ginagawa ko para at least alam nyo yung gagawin niyo. Check na natin. Yan.
Tingnan natin kung mayroon siyang connectivity. Ayun. So, wala siyang connectivity, guys. Pwedeng ito ba yung problema? Oh. Ayan. So, explain ko lang, ha. Ayan, inuubo naman tayo. Wait lang. So, explain lang natin. So, dito mayroon tayong dalawang fuse from DC. Then, dito naman sa AC natin, mayroon tayong isang fuse. Po, ito yung nagko-control. Siyempre, kapag cut na yung linya dito, hindi niya ito masusupplyan or hindi ito magki-create or hindi ito magfi-filter ng current or ng voltage. So, i-ano niya into maximum which is 450 para mapagana niya yung compressor. So, ibig sabihin, this fuse, ito yung fuse na to, ang pinakang linya niya, itong parting ito, So, ito naman yung fuse na to, itong naman yung linyang ito ang pinakang concern niya. So, dito, so siyempre, kapag putol na yung fuse dito, kung wala nang sinusupply, from left going to the right, na kuryente, which is 450 volts. Kapag wala na yung supply, ibig sabihin nun, hindi niya mapapagana at hindi talaga mag-on yung unit. So, yan. So, na-check na natin. So, tanggalin na natin to, guys. So, add flux lang tayo. So, linisin muna natin. So, dapat makita natin yung butas para at least mas madali natin sa may babalik. Right? Ayan, malinis na yung ating Ito na. Ito. So, yung fuse, So, wala namang problema magkabaliktad yan. Diba? Kasi fuse nga yan Ayan. So, sa fuse, wala namang positive, negative dyan. Pero yung niya, ganyan siya nakalagay. So, tingnan natin, ilan ba yung nito? Ilan ba yung value niya? So, yung value ng fuse ay ayan. Hindi masyadong kita sa camera natin. Pero, sabihin ko na lang, yung value niya is 1 farad, 250 volts. 1 farad, 250 volts. So, check muna natin kung mayroon ba siyang connectivity. So, ganun lang, pa din, continuity pa din. Ayan. So, wala talaga as in totally wala. Kahit baliktarin natin yan. Wala. So, ibig sabihin, putol na yung fuse nito. So, hoping na ito lang yung problema ng ating board. So, wala talaga as in totally wala. Sige. Medyo natatagalan na yung pag-explain natin. Ito na guys. So, gawin natin, hanap lang tayo ng 1 ampere. So, medyo mahirap hanapin to. So, wala akong kapareho mismo nito. So, meron ako galing doon sa meron ako nakita dito. Ito, galing to sa board ng power supply ito ng TV. So, may nakita ako ditong fuse. So, ito na lang yung gamitin ko. Yan. Hiramin muna natin. So, syempre, malayo tayo sa syudad. So, malayo tayo sa syudad, malayo tayo sa bilihan ng So, yun, gamit muna tayo. Okay pa naman to. Ayan, buo pa naman siya, diba? So, meron naman ako ditong isa. Pero masyado siyang malaki. 10 amperes ata to. Nawala na. Parang wala na yung isa ko dito, ha? Ito. So, ito, 10 amperes ata to. 10 or 12 amperes. Or 5. So, ito naman, meron tayo dito, which is
3.5 amperes. Okay na to guys. Ayun, 3.75 amperes na na fuse. Pwede na to guys, pwede na to. Sige. So since wala siyang paa, lagyan na lang natin siya ng paa. Ano? So lagyan na lang natin siya ng paa. Ano, matod na? Okay, pa nagpaparigos? Yan, inuubo tayo guys. Ito, lagyan natin to ng paa. Sana dumikit. Yung gamit kasi natin na ano, medyo mahirap siyang ano. Sana dumikit. So, gawa na lang natin to ng paraan, ano. Parang nahihirapan ako, guys, ha. Kuha lang tayo ng paa ng ano, ng capacitor or ng resistor or ng yan. Hindi. Bakit? Yan. Nako naman. Parang ayaw. Nako, ayaw. Ganito na lang nga, para ano. Okay. Okay. So, balik ta rin natin. Ito yung kabila naman. Lagyan natin ng konting flux para mas mabilis uminit. Right.
Yan, ayaw magpaligo ng bata, guys. Yan. Sige, yung paan ng capacitor natin. Putulin na lang natin. Yan, eto na. Improvise na lang siya, guys. So, wala kasi tayong makuha ng kapareho, then, ina lang natin. Just to test it, ano po. Pwede din naman yun, then, ito, pansamantagalan na din naman to. So, ito, lagay na natin siya dito. So, pansamantagalan. Parang nabungkal ko, ah. Wait lang, parang nabungkal ulit. Dapat talaga yung dikit na dikit siya. Yan. Ang init. Sama na yun sa trabaho, guys. Yan, lagay na natin. Alright. Init, guys. Pasensya nyo na, ingay ng anak namin eh. Ayaw sumama. Yan. So, lagyan na natin ng ano. Right. So yan, okay na yan, guys. 'Di ba? Okay na siya, 'di ba? Ano yung pampuputol natin dito? Ayan, gunting. Kaya naman ng gunting. Wala yung ano natin eh. Dapat yung pampuputol natin ay nail cutter. Ayan. Yan. Tingnan natin kung buo na ba siya. Yan, medyo pangit yung pagkakalagay natin, guys. Pero, okay na din yan. Mahalaga, importante. Check na natin. Ayun. So, yan. Meron na siya. 3.6. Yan. So, mayroon na siyang connection. Yan. So, sa tingin ko, yun lang yung problema, guys. Tingnan natin, ha? Sige, gumawa tayo ng improvise connector natin para at least matest natin to. Asa na ba yun? Ito, guys. Gumawa lang tayo. Okay. So, ito, gumawa lang tayo ng improvise, ano? Para matest natin to. Galing to sa power supply ng ano, hinati lang natin. Kumbaga, DIY.
So, improvise para matest natin. Yan. So, para safe tayo, dito na lang tayo sa ating UPS mag-test. Ano? Okay, tingnan nga natin. Saksak. Battery. So, dito tayo sa kabila. Yan, test na natin. Alright. So, paano natin malalaman? So, check natin yung ating source. Dito na tayo sa may compressor. So, lagay natin siya sa so, 1,000 kasi hindi natin alam. No? So, balik natin yung board. Okay. So, dapat, ito, may reading siya na 200, 250 to 300 volts. Ano? So, dapat magkaroon siya ng reading na 250 to 300 volts. Tingnan natin. So, dito, ano? Ito, at dito. So, check natin siya. Ayun, so mayroon siyang 312, 317 volts. So, ibig sabihin, buo na, okay na yung ating board. So, functional na siya, guys. Medyo malabo. Gusto ko makita ninyo. Yan. So, tingnan natin, ha. Dito. So, dito. Then, dito. So, mayroon siyang 34 volts. So, ano ba yung tinutukoy ko? Mas i-zoom out natin para at least kita ninyo. Yan. Kita ba? So, ito siya, guys. So, dito kayo magsusukat ng voltahe kung functional na ba. Ito yung ano natin para papunta doon sa compressor natin. Ito. Yan. So, yung dalawang yan. So, in this case, kapag mayroon na yung reading na 250 to 300 or more than, so, or 500, ano, or 450, kasi 450, di ba? Kapag mayroon na yung reading more than that, ibig sabihin nun, okay na siya. So, buo na yung board. Yan, so, congratulations, nakuha natin yung pinaka main problem, which is the fuse, ano po. So, ako kasi guys, nagpapasiguro ako. So, hindi ko siya automatically dinadirect sa outlet para at least kung sumabog o magka-problema, magkaroon ng shortage. So, hindi apektado yung linya ng kuryente ko. Ano. So, ganun. Palagi akong gumagamit ng UPS. Mas pinakamaganda yung gawin. Kasi, magsha-shutdown lang yun eh. Ang UPS. Yun lang yung mangyayari sa kanya. Pero dito, kapag naka-ano ka, medyo magkakaroon ka ng problema. Especially kapag mga ganitong board, ano. So, ang laki kasi ang supply ng binibigay nung ano natin. So, 220 to 250, naka-direct current ka eh. Ito, dumaan na siya. Ano. So, dumaan na siya sa battery. Kumbaga, from 24 volts or any voltage yan, hina-higher up niya na lang. Kaya, yun, ginagawa natin dito. Ayan, so sana may natutunan kayo sa video na to. So, ganun lang yung, patayin ko na muna to. Right?
So, ganun lang yung guys. So, pag troubleshoot ng mga ano, tingnan nyo lang, napakadaling ayusin ng mga board ng ano, ng freezer kapag no power. Ano po? So, ito, take note, improvise lang yan. Galing doon sa ano, kasi wala nga tayo talagang ano, improvise yan para makasupply lang tayo ng kuryente. Ito, wag nyo nang hahawakan to kasi may 400 ano na yan. Okay. Okay na to guys. Pwede na tong may ikabit. So, yung case nito, kapag mga board ako yung nagre-repair, so kapag air conditioning, freezer, or anything naman, kapag mga minimal problem or yung nawawalan ng lamig, mga ganon, so yung kapatid ko yung gumagawa, ano. So, nasa air conditioning kasi siya. Pero kapag deadboard ng pinag-uusapan, ako na yung gumagawa nun, guys. Ayan, so working na siya ulit. Ayan, pwede na magamit ito. Pwede na maibalik. So, yun lang yung pinalitan natin. Yung fuse. So, buo na yan lahat. Thank you. Ayan, thank you so much for having me this video. Maraming salamat. Sana may natutunan kayo. Magandang umaga at, ayan, balik trabaho na tayo, guys. Punta na tayo ng school. Thank you. Good morning. Thank you. Thank you.